Hello guys, welcome to Psychology of Freedom. So nagpahinga ako konti, pero ngayon pag-uusapan natin um, yung tinatawag na human condition. Ano ba yung tinatawag na human condition? Ito ba yung sin nature natin? 'Di ba? So tignan natin. So let me tell you a story para mas maintindihan natin. Konting trigger warning kasi medyo sensitive tong topic na to for some. So 'di ba minsan naririnig natin or minsan tayo mismo yung nagsasabi na ito yung tamang religion, ito yung totoong religion, ito yung totoong magse-save sa atin, 'di ba? Passionate pa tayo eh, 'di ba? On the surface, mukha siyang harmless. Pero ano ba yung nagiging epekto ng mga ganitong belief system sa atin? 'Di ba? Especially pagka tinuturo natin yung mga ganitong belief system sa mga bata, sa mga young mind. Yung mga bata or tayo mismo, nagkakaroon tayo ng separatist attitude or separation attitude na hindi sila masisave. Pag wala sila sa religion na 'to, ito yung totoong religion, ito yung totoong teaching. Pag wala sila dito, kawawa naman sila, hindi sila masisave, 'di ba? So, pag same sila ng paniniwala, okay tayo sa kanila. Pero pag iba yung paniniwala nila, medyo distansya tayo. Medyo di natin alam kung magugustuhan natin sila or hindi. Or sometimes, we blatantly judge them. Na wala kang God, mapupunta ka sa impyerno, straight to hell. And we really feel justified na i-judge sila or i-condemn sila all because of our belief system. Hindi ako against sa religion, 'di ba? Meron lang akong pinupunto. So stay with me. What I'm saying is, pagka ginagamit yung religion for separation and judgment, doon nagkakaroon ng toxicity. Tulad din siya ng race, ng nationality, ng political political orientation natin, roles, titles, achievements, kahit anong labels. Usually ginagamit for separation. So anong connect nito sa tinatawag na human condition or sin nature? Nangyayari yung human condition kapag nag-identify tayo masyado dun sa belief system natin to the point na hindi natin ma-separate kung sino tayo at kung ano lang yung belief system natin. So, halimbawa, tignan mo yung war. 'Di ba? Ano yung root cause ng war? Kanya-kanyang belief systems, 'di ba? Either naniniwala tayo na superior yung race natin or naniniwala tayo na may nuclear weapon yung kalaban or naniniwala tayo na ito sa amin tong teritoryo na to or ito yung tamang religion or ito yung tamang political ideology or tamang way of living. Tapos anong nangyayari? 'Di ba? Gina-justify natin yung war, yung crimes, yung contempt and judgment natin sa ibang tao, all because of our belief systems. 'Di ba? Another example, kung familiar kayo dun sa issue sa US, wherein grabe yung crime na ginawa nila sa mga babies, babies and children. So, sino yung mga kayang gumawa ng mga crimes na ganon? Yung mga tao na give up yung mind nila sa toxic na belief system, toxic conditioning, toxic brainwashing. Kaya nagagawa nila yung mga ganong crimes. So, yung totoong toxicity, hindi sa ibang tao, hindi sa ibang race, hindi sa ibang religion, hindi na natin kailangan lumayo. It's in our minds. It's in our thoughts. Hindi lang tayo aware. So, nakikita natin yan at the micro level wherein we judge, 'di ba? Gina-judge natin yung isa't isa, kino-condemn natin yung isa't isa pag hindi sila agree sa atin, pag iba yung political belief nila, pag iba yung religious belief nila, iba yung way of living nila, or iba yung paniniwala nila about sexuality, 'di ba? And nakikita natin 'yan at the macro level, extreme level na we go to war, gina-justify natin yung cruelty natin sa ibang race, 'di ba? Yung judgments natin, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng moral superiority. Lahat 'yan dahil sa belief system natin. Pero we are not our belief system. And the fact na tinawag siyang belief system, it's a belief, 'di ba? Paniniwala. Pero we act as if ultimate absolute truth siya, 'di ba? Kung yung belief system natin ay hindi universal, it's not the ultimate truth, 'di ba?
So, yan yung human condition, yung sobrang pag-identify natin sa belief system natin. And pag nag-identify tayo sa belief system natin, diyan nagmumula yung judgments natin na na yung religion natin is better than other religion, yung race natin is better than other race, or mas better yung tribe natin kasi ganito, ganyan, etc. 'Di ba? Yung nagke-create tayo ng hierarchy, superiority, and separation. Pero these are all illusions. 'Di ba? Lahat ng 'to, yung race, religion, nationality, ranks, roles, titles, whatever. 'Di ba? Any label na tingin natin na nagde-define sa kung sino tayo, these are illusions, mental concepts, mental construction, 'di ba? Invention ng mind. Hindi lang tayo aware kasi masyado tayong identified, 'di ba? So aside sa belief systems natin na nagko-cause ng separation, ano pang meron sa mind? Yung mind natin is just a repetition of the past. Paano ko nasabi? Let me give you an example. Halimbawa, naka-experience ka ng abandonment o kaya naman rejection sa parents mo nung bata ka pa, hindi ka na-validate, hindi ka nabigyan ng attention, um, hindi na-acknowledge yung feelings mo, or hindi ka nabigyan ng presence. So, you really feel abandoned and rejected. Tapos, nung naging adult ka na, halimbawa, in-invite mo yung friend mo sa isang something. Tapos, tinanggihan ka kasi may iba daw siyang lakad. Let's say, na may iba siyang lakad. Feeling mo, ni-reject ka na. Ininterpret ng mind mo yon as rejection. And talagang hurt ka. Even though objectively speaking, hindi ka naman talaga ni-reject. Ang ni-reject yung invitation mo, hindi ikaw. So, ganyan yung mind, i-interpret niya yung current situation natin based sa past experience natin. Yun lang yung available sa memory pool natin eh, di ba? Especially pag painful yung experience na yun, talagang iti-take note yan ni brain. Iti-take note yan ni mind. Kasi trabaho niya yan eh, di ba? Na for protection and survival. So, akala natin, fresh yung outlook natin sa present situation. Pero hindi. We bring all the things, all the baggage of the past. Hindi lang natin nare-realize. 'Di ba? Nakikita natin lahat through the lens of the past. So, hindi talaga natin nakikita yung reality. 'Di ba? So, ganyan ang mind. Nire-recreate niya lang yung past. Nire-recreate niya yung same emotional experience natin from the past. Another example, meron akong kilala, kahit anong mangyari, lagi siyang napupunta sa abusive na relationship. Iba't iba yung mga nagiging karelasyon niya, pero palaging abusive. Physically abusive yung tatay niya, nagkaroon siya ng boyfriend na sinaktan siya physically, and another one na ganun pa din. 'Di ba? Naging cycle na siya. Pero actually, hindi yun conscious choice sa part niya kasi nasa pattern siya. Sabi ko nga, 'di ba, ang gusto lang ni mind yung predictable, yung familiar, at saka yung known. Kasi at least alam niya kung ano yung mangyayari, familiar siya. Para sa kanya, familiarity equals safety. So kahit nagko-cause ng suffering yung relationship na yon, wala, doon komportable si brain, doon komportable si mind. 'Di ba? So sabi ni mind, hindi, ito yung familiar, ito yung safe. So dito tayo. Pero what scares the mind? What makes the mind freak out? Yung unknown. Yung hindi siya familiar, yung hindi niya kayang i-predict at ma-recognize. Ah, Alert siya sa mga ganon. Hindi yun safe para sa kanya. Kaya sabi ni mind, dito na lang ako sa abusive na relationship. Kasi at least alam ko to. Kabisado ko na to. Kabisado ko na yung pasikot-sikot dito. Expert na ako dito. Na may kasama ako sa buhay. Pag wala akong kasama sa buhay, yun yung mas nakakatakot. 'Di ba? Paano pag may masasamang loob? Paano pag ganito, wala akong kasama? Paano pag nangyaring ganito? So, ganyan i-catastrophize ni mind yung unknown para lang magstay tayo sa familiar pattern natin. Mas stuck tayo sa same emotional experience over and over. And mas stuck tayo sa old version natin.
'di ba? So magiging cycle yung pattern na yon until we become aware and i-heal yung trauma na pinagmulan ng pattern na yon. So see, repetition lang ng past si mind. Para siyang program sa computer, 'di ba? Habitual, automatic, robotic, 'di ba? Iba't ibang situation, iba't ibang tao, pero same program, same ng operating system, 'di ba? So masa-stuck tayo until we question our own codes, our own programming. So, ano pa? Sige, isa pang example. Kung yung parents mo halimbawa, laging sinasabi or maybe pinaparamdam sa'yo na hindi ka magiging successful or you're not good enough, lagi kang kino-compare, ganyan. That becomes a voice, that becomes the voice in your head, in your mind. So every time na, for example, nagsastrive ka or may job interview ka, feeling mo hindi ka matatanggap, feeling mo hindi ka papasa, feeling mo failure ka, or hindi ka magiging successful kasi na-internalize mo yung parental voice na yon and made it your own. Masyado kang nag-identify dun sa inner voice na yon na minana mo lang pala sa parents mo. And nagpa-perpetuate yung emotional experience na yon dahil hindi ka aware. So, ganyan ang mind natin. It's deeply, deeply conditioned. Nire-recreate niya lang yung same experience, same emotional experience from the past. And pag hindi tayo naging aware, sa sneaky ways ni mind, magsasuffer tayo. So, number one, uh, the mind creates belief systems na nagkakos ng separation. Number two, nire-recreate niya yung past. Number three, binablock niya yung human connection. So, paano binablock ng mind yung human connection? Sa judgments natin. 'Di ba? Yung mind-based judgments and conditioning natin. 'Di ba pag may nami-meet tayong ibang tao, meron tayong mental dialogue, 'di ba? Na sino tong taong 'to? Mabait ba 'to? Ire-reject ba ako nito o i-judge ba ako nito or may mapapala ba ako sa kanya? 'Di ba? Mataray ba siya? Ay, aloof, aloof, mukha siyang aloof, ganyan. Yung mga judgments na yan, yung mga idea na yan, yan yung nagpe-prevent sa atin sa pag-connect sa ibang tao. So we're not really seeing the other person anymore. We're seeing them through the lens of our judgment. Meron tayong mental barrier. Kaya hindi tayo makakonect sa ibang tao. So ano pang meron sa mind? The mind disconnects us from our essence, sa true nature natin. Kasi we shrink ourselves eh, 'di ba? Into a label, into a title, into a belief system, into a past, into a validation from other people, 'di ba? So hindi na natin makita yung sarili natin beyond the mind. And kapag disconnected tayo sa essence natin, disconnected tayo sa inner knowing natin, inner knowing hindi, it's not the mind. Inner knowing is more of intuition. So pag disconnected tayo, we give our power away sa mga external forces. 'Di ba? Na-mention ko nga before sa conditioning ng matrix. Madali tayong maimpluwensyahan, makontrol, and ma-manipulate. 'Di ba? We give up our own mind. We become good puppets. Naniwala talaga tayo na rare yung diamond. Pero in truth, it's one of the most common gem. Tuso lang yung marketing. 'Di ba? Naniwala talaga tayo na marriage is sacred, but it's actually used for control. 'Di ba? Yung love yung sacred, it's not the marriage contract. 'Di ba? Naniwala talaga tayo na yung mga chronic diseases hindi na gumagaling para forever tayong dedepende sa gamot. Secured na yung profit nila, 'di ba? Or gina-glorify natin yung school system when it actually disconnects us sa true nature natin kasi sinishrink yung worth natin into a number, which is what we call grade. So, instead of school being there for self-discovery, it's there for disconnection and competition. 'Di ba? Ano pa? Religion as well. 'Di ba? It can sometimes use fear so that we follow. 'Di ba? So, pag nakita mo siya in one place, you see it everywhere. 'Di ba? And it's mostly for money, for power, and for control.
Pero okay lang naman 'tong mga 'to, 'di ba? Ganyan na talaga nagwo-work yung society. It is what it is. Pero kapagka kapagka binigay natin yung power natin and we let these things define us, dun tayo magsa-suffer. Kasi ultimately, these things are illusion of the mind. So, yan yung human condition, believing that we are the mind. We are not our mind. Mahirap intindihin tong mga sinasabi ko pag di ka nagme-meditate. Kasi hindi tayo makaseparate sa mind natin, eh, 'di ba? Lahat ng identification natin, lahat naka-attach sa mind, sa thoughts. So, explain ko yan mamaya. And hindi naman masama ang mind. It's a good tool, 'di ba? Pero yung slavery natin sa mind, and kapagka we let the mind take over, dun tayo nagkakaproblema. It uses us instead of us using it, 'di ba? So paano natin madi-discover yung sarili natin beyond the mind? Una, walang ibang way kundi meditation. Bakit meditation? Kasi you learn to observe your mind. You learn to observe yung thoughts mo. So sino yung nag-o-observe? 'Di ba? Kung kaya mong i-observe si mind, sino yung nag-o-observe na yon, 'di ba? That's you. That's the real you. Ikaw yung awareness, ikaw yung consciousness. Yan yung true nature natin, consciousness. Meron lang tayong body and mind, 'di ba? Try to observe yung mga babies, 'di ba? Sila yung pure consciousness, pure awareness. Wala pa silang judgment, wala pa yung ego, wala pa yung fear, wala pa si thinking mind, 'di ba? So consciousness yung nauna bago yung mind. Yun tayo originally, yun yung natural state natin. Pero dahil na condition tayo, mass conditioning, 'di ba? We disconnect and we identify with the mind, 'di ba? Mahirap talagang intindihin yung sinasabi ko intellectually. You can only experience it in meditation na you are beyond concepts of the mind. Yung mind and body, tools lang sila para maka-function tayo sa day-to-day natin, maka-create tayo, ganyan. So, yan. And pangalawa, we deconstruct the mind. Actually, ito pala dapat yung nauna kasi this is at the level of the mind, eh, 'di ba? Meditation kasi is going beyond the mind. Uh, so, yan. Deconstruction of the mind. 'Di ba? We bring into awareness yung mga unconscious patterns natin, mga conditioning natin, we question yung sarili nating belief systems. Sa atin ba talaga yung mga belief system na to? Or tinanggap lang natin without aligning or checking in sa sarili natin kung ano yung totoo sa atin, or dahil maybe pinapaniwalaan siya ng karamihan kaya yun na lang din yung pinaniwalaan natin para makabilong tayo sa crowd. May pagka-blind yung faith natin, 'di ba? So, yung irony is kailangan kailangan aralin mo muna yung mind mo. How your mind works, yung mga limiting beliefs natin, yung mga patterns natin, personality natin, bago natin siya i-let go. Bago tayo mag-detach sa mind or mag-de-identify sa mind through meditation. And through meditation, we get in touch dun sa essence natin, essence of who we truly are, which is beyond the concept of the mind. And we realize na iisa lang tayo ng identity. Walang separation. So, yung mind lang yung nagki-create ng separation. So, yun yung natural state natin na we are one. Walang separation. We are one with nature. We are one with the universe. 'Di ba? So, medyo hindi na siya about psychology. Pero kailangan kasing i-integrate yung dalawa to make it whole. Yung psychology and spirituality. 'Di ba? Psychology, which is awareness of the mind, awareness sa unconscious patterns ng mind, breaking yung patterns ng mind, and spirituality, which is going beyond the mind, transcending the mind. And sa spirituality, you learn na hindi mo pala talaga mabe-break yung pattern ng mind. All we can do is observe the mind and detach from the mind.
and or de-identify from the mind. Hindi mag-identify sa mind, 'di ba? Tawag nga nila sa mind in spirituality, 'di ba? The monkey mind, 'di ba? So, if you want to be free from your mind, uh, I highly recommend itong book ni Eckhart Tolle, The Power of Now. 'Di ba? First chapter pa lang makikita mo na sinabi niya, you are not your mind. So, ito yung sinasabi nilang awakening. Awakening is not yung parang great spiritual achievement. Hindi. Awakening simply means waking up sa dream state ng mind from the world of concepts, from the world of illusion. So, ayun lang. Medyo far off na siya. Pero sana may napulot kayo. Thank you for listening and watching. See you sa next video.